Hi guys, it's JB Moto. Puro na naman tayo kalokohan guys. So it's me again na naman nga pala guys, JB Moto. Welcome back to my YouTube channel. And here we go again for another vlog. So tayo guys ay papunta lamang dito sa Karatig Barangay dito sa RHU. At habang papunta tayo ay i-discuss natin yung about sa aking 1434 na sprocket. Ano ba talaga yung mga hindi ko nagustuhan sa kanya. So yan ang ating pag-uusapan habang tayo ay nagra-ride. So kung mapapansin nyo guys, hindi ko pa kayo nadadala dito sa may banda dito dito sa kalsadang to na ating dinadaanan. So madalas po tayong doon nagla-vlog papunta sa bayan. So this time dito naman, so maganda rin naman yung dito, yung mga tanawin na inyong makikita habang tayo ay nagdi-discuss. At umpisa na natin sa unang hindi ko nagustuhan sa 1434 na sprocket. So since itong dinadaanan po natin ay, unahan ko na kayo guys, ito po ay paahon. Yes guys, ito po ay paahon na daan. So tamang tama dun sa ating unang bagay na hindi ko nagustuhan sa 1434. So wag na nating patagalin guys. So umpisa na natin sa unang bagay na hindi ko nagustuhan sa 1434 na sprocket. Ay walang iba kundi ang hirap po sa paahon ang 1434 na sprocket. Yes guys, hindi na ako magsisinungaling sa inyo. Nahihirapan po talaga. Ayan dito ahon tong kalsada na to. At tignan nyo, naka third gear lang ako. Kasi pag kwinarta ko yan talagang mararamdaman ko yung paghihirap ng makina niya Hindi naman siya yung hirap na hirap as terrible pero alam mo yun, nararamdaman mo dun sa andar ng makina Ayan grabe yung niya, yung vibration niya. How much more kung ko yan kwarta ko yan. Di lang siguro gaanong halata sa camera pero paahon po itong dinadaanan natin na to. Kaya kung kayo guys nasa lugar na kagaya nitong sa akin, ito po kasing lugar namin ay probinsya po talaga dito sa Bicol at di maiwasan talaga yung mga ganitong ahon. So kung yung lugar mo rin guys ganito rin kagaya nitong sa amin, ay nako, mag-isip-isip po muna kayo bago kayo magpalit ng sprocket set. Lalo na po siguro kung kayo po ay may kabigatan na rider, talaga mahihirapan po ang inyong motor. O kaya dun sa lugar ninyo mas ahon pa kaysa dito sa amin. Kasi dito sa amin hindi naman ganun ka tarik, pero ahon pa rin So ang aking pangalawa guys na hindi nagustuhan dito sa 1434 na sprocket set is pag yung meron kang angkas. Yes guys, lalo na kung yung angkas mo medyo may kabigatan talagang mararamdaman mo super hina ng hatak ng makina niya. At nararamdaman mo rin na talagang nahihirapan yung motor, yung makina mapapansin mo yung andar ng makina halos nawawalan talaga ng power. Pag single rider ka naman, solo rider ka, hindi naman ganong mararamdaman yun. Pero pag once na nag-angkas ka na talaga, doon na. O kaya pag mabigat yung yung karga mo, may pangarga ka sa motor mo. Halimbawa lang nilagyan mo ng bigas. Kalahating sakong bigas, ay nako, good luck. May hirapan po talaga ang inyong motor. Uy, daming langka taglangka na kasi. Hindi yan yung mga hinog na langka Yung mga yan, mga hilaw pa.
Ginugulay po kasi yan eh. Ewan ko kung nakatikim na rin kayo ng ganun ano. Yung bang ginataan, sinahalukan lang ng mga isda-isda. Like tulingan, mga ganun eh. Naku po, napakasarap niyan. So yung pangatlo guys, dako na tayo sa pangatlong hindi ko nagustuhan ano. So yung pangatlo guys yung pong torque nya ay hihina. So pag nag-upgrade po kayo sa 1434, bibilis nga po ang inyong motor, magiging high speed siya no. Pero ang downside naman niya yung torque po ay masasakripisyo. So kung kayo yung tao na mahilig arangkada no, ay hindi nyo na po ma-enjoy yan sa 1434. Talaga pong hihina yung ano nyo, yung torque. Kung dati sa stock sprocket ay mabilis nyong nakukuha yung 80 kilometers per hour ano. So dito po medyo bebelo kayo. Medyo maiinip po kayo bago ninyo rating yung 80 kph ano. So nandito na tayo guys sa lugar kung saan tayo papunta no. Alright guys, so yan, tapos na po tayo dito ano, sa pinuntahan natin. Tuloy na natin yung ating vlog. Ayun nga ano, nabanggit ko na sa inyo kanina yung mga 3 things na pinakaayaw ko talaga dito sa 1434 na sprocket set natin. Unang-una na nga ano, pagpaahon, mahina na yung hatak niya pagpaahon. At pangalawa nga ano, pagka merong angkas sobrang hina na pong humatak ng makina niya. Yes guys, ramdam na yung paghihirap ng makina pagka meron ng angkas or mabigat yung dala ninyo. At yung pangatlo nga guys wala na siyang torque. Matagal nyo nang marating yung 80 kph. Hindi kagaya pagka yung stock sprocket lang ano, super bilis lang mararating yung 80 kph. Pero pag nag 34 na kayo medyo hirap na, medyo mabagal na siyang umakyat ng 80 kph. So nasa sa inyo na lang yan guys, kung kaya nyong pagtiisan yung mga bagay na yun ano, yung tatlong bagay na yun okay lang, wala namang problema. Kung priority nyo talaga yung top speed, kasi yun naman talaga yung binibigay ng 1434 yung lakas niya sa top end ano. Kung talagang mahilig kayong pumiga-piga ng silinyador yan po ang bagay sa inyo, 1434. Pero siguro kung casual riding lang kayo no, casual rider lang kayo, typical na Pilipino na gustong makapunta from point A to point B, na hindi nasasakripisyo yung yung kagaya ng yung tatlong bagay na binanggit ko sa inyo, go for stock. Huwag na kayong mag 1434. Lahat nga pala guys ng nabanggit ko ay pawang experience ko lamang ano. Ako po ay hindi expert pagdating sa motor. Sineshare ko lang yung aking na-experience. Ang purpose para makatulong dun sa iba, para magkaroon sila ng kaalaman once na sila ay magpapalit nga ng ganong pyesa no? Para meron na silang advanced knowledge patungkol dun sa pyesa na yon ano, na ipapalit nila, kung okay ba, kung magpapalit ba sila o hindi, o ganun lang yun. At yan guys ano, hindi na tayo maghahaba ng vlog kasi ito ay quick ride lang, quick vlog, siyang mabilis ang vlog lang ano. At hanggang dito na lang muna ang ating video for today. So sa mga gusto guys ng aking mga content ay free kayong mag-subscribe sa aking YouTube channel para masubaybayan ninyo ano, yung aming journey ni Suzuki Smash. Lalong lalo na akong isa ka sa mga fan ng motor na to, ni Suzuki Smash, this is the right channel for you. Kaya ano pang inaantay mo? Mag-subscribe ka na. So magkita-kita na lang tayo guys sa ating susunod na vlog. Ride safe!
And peace. Bye-bye.